Handa na ba kayo mga kapatid? Nakahanda na ba tayo sumamba sa Diyos? Amen. Simula pa lang ito. Isang taon na naman, panibagong isang taon na naman tayong sasamba sa ating Diyos. Isang taon na naman tayo magbubulok ng ating pagsamba. Gaano tayo magiging tapat sa Diyos sa loob ng isang taon? Nabukang bibig ng lahat ng tao ang biyaya ng Diyos. Lahat. Kristiyano o hindi Kristiyano, bukang bibig ang biyaya ng Diyos. Walang masama dito, mga kapatid. Walang masama na banggitin ng bawat tao ang biyaya ng Diyos. Pero tanong, anong pagkakaunawa ng Kristiyano at di Kristiyano tungkol sa biyaya ng Diyos? Para bang may tutulad natin sa dalawang tao, Bisaya at Tagalog, ano ang pagkakaunawa nila sa salitang bitaw? Sa Tagalog, iba yun. Sa Bisaya din, iba. Diba? Bitaw. Sa Tagalog, bitiwan. Sa Bisaya, oo nga. Ganon din ang pagkakaunawa ng mga tao sa biyaya ng Diyos. Hindi alam alin ba talaga, ano ba talaga ang kahulugan ng biyaya ng Diyos. At ang nakakalungkot pa, mismong sa loob ng Kristyanismo, magkaiba ang pagkakaunawa at magkaiba ang pagkakagamit ng biyaya ng Diyos. Kaya, kadalasan, nagkakamali sa pagbibigay pasalamat at papuri sa Diyos. Iba ang dating, iba ang pagkaunawa. So, kailangan tayong lumago rito. Kailangan napakalaga kung malaman natin, ma-appreciate natin ang grace of God sa tamang konteksto, sa tamang kalagayan, sa tamang lugar. Anong biyaya ng Diyos ang dapat nating maunawaan? Para sa lahat ng kaalaman, mayroong dalawang uri ng biyaya ng Diyos. Kung tawagin yan, yung una ay common grace, at ang dalawa ay special grace. Lahat ng tao, ang pagkakaunawa nila, biyaya ng Diyos, pareho lang yun. Pag may pagkain ka, biyaya ng Diyos. Kapag isang tao naligtas, biyaya ng Diyos. Kaya sabihin, kung ikaw, Kristiyano ka, may biyaya ka, kami rin. Sumasagana, may biyaya rin. Kaya dapat nating maunawaan, ano ba ang kahulugan talaga ng biyaya ng Panginoon. Mayroon pong dalawang pagpapakahulugan upang maunawaan natin. Panimulan na bagong taon, bagamat ito po ay napag-aralan natin sa mga maraming taon na ang lumipas, pero kailangan pa nating sariwain ito sapagkat hindi ko sinasabing lahat tayo ay nakakalam na. Hindi lahat ng grade 1 alam lahat ng kanilang pinag-aralan. Mayroong grade 5 na, pero hindi niya maintindihan yung pinag-aralan ng grade 1 kapag nabanggit sa kanya. At hindi rin alam ng grade 1 kung ano ang pinag-aralan ng grade 5. Kaya dapat natin itong sariwain. Mayroong dalawang uri ng biyaya. Common grace and special grace. Now, ating pong bibigyan ng diin, Lord willing, itong mga Sundays na darating sa Sunday School, ay tungkol sa common grace. Very, very elementary, basic ang aral nito, pero napakahalaga sa bawat buhay ng tao. Natignan natin una ang common grace. Ano ba ang ibig sabihin ng common grace? Na pag sinabing common, alam naman natin siguro yung common, no? Pangkaraniwan o pangkalahatan. Tulad halimbawa, yung ating CR dyan, common yan. Itong sa loob, minsan ginagamit sa mga babae, pero common yan. Pwede lalaki, pwede bata, pwede matanda, walang pinipili dyan. The same with common grace, lahat yan nasa tao. Wala itong itinatangi. Pero maunawaan lamang natin ang common grace kung magsisimula tayo sa God's decree. God's decree. Para doon sa ating mga bisita, maaaring ngayon yung narinig yung God's decree.
ang ibig po sabihin nito ay yung itinakda ng Diyos. Lahat ng bagay, itinakda ng Diyos. Wala tayong makikita, wala tayong mararamdaman, wala tayong maiisip sa mundong ito na hindi nagmula sa Diyos. Itinakda ng Diyos. So, ang ibig po sabihin ng God's decree, batas, law, decree, o di kaya, kapasiyahan ng Diyos. Nagpasya na ang Diyos. At dahil nagpasya ang Diyos, kailangan mangyari ito sa dalawang paraan. Sa dalawang paraan, ang pagpapasya ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa kanya pong creation and providence. Para may para may sagawa ng Diyos ang kanyang kapasyahan before the foundation. Mula pa lamang sa walang hanggan, wala pang mundo, wala pang panahon, pawang eternidad pa lamang, may pasya ng Diyos kung anong mangyari. At dahil dyan, nilikha niya ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa sansinukob na ito, may layunin ang bawat bagay. Nakikita man o hindi, buhay man o patay, lahat yan nilikha ng Diyos dahil may kapasyahan. Ng lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, kikilos ito, iilog ito para sa kanyang kapasyahan na mangyari. At iilog lamang ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, the whole universe, time and space, sa magitan ng pangangasiwa niya, kung tawagin ay providence. Providensya. So lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ito'y kumikilos sa pamamagitan ng providensya. Ibig po sabihin ng providensya, yan po'y kasalungan sa paniniwala ng tao, aksidente o nagkataon. Walang aksidente sa buhay natin ito, walang nagkataon, dahil itong lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos na kanyang ipinasyan na para sa layunin. At upang mangyari lahat ng ito, pinangisawaan niya ito ng kanyang providensya. Providence po ang siyang nagpapakilos sa lahat ng bagay, lahat ng buhay ng tao, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Providensya ng Diyos ang gumagawa, walang aksidente o walang nagkataon. O ating babasahin ang providence sa ating 1689 Confession of Faith. Sa Tagalog, ganito po ang pagkakasabi. Pakinggan nyo lamang po, alam kong di nyo dala ang inyong mga 1689, pero dapat dala niyo yun. Yun ang ating M16. No, Bible nga siya, M16. Ganito po nakasabi. Now, pag sabing providensya, hindi iniwan ng Diyos ang kanyang nilikha. Di tulad ng paniniwala ng iba na namumuhay sa law, na nulikhain doon ng Diyos ang mundo, iniwan niya ito at hinayaan itong mag-evolve. Umikot, uminog sa kanyang sarili. Hindi ganon. Ang Diyos ang namamahala dyan, kung tawagin ay providensya. Ganito ang sabi mo. Siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nananasiwa, at namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti. Ito ang kanyang providensya. Yung gawa, yung pamamahala ng Diyos, na alam natin, ang universe is something kamay lang ng Diyos yan. Dahil ang Diyos ay eternal. Ang heaven and earth ay hindi eternal. No? Bagay yan may simula. Kaya hawak lang ng Diyos yan. Yung pagkakahawak ng Diyos yan, kung tawagin yan ay providence. Providence. Kaya sabi dito, ito ang kanyang providensya na sakdal sa karunungan, maalam ng Diyos ang lahat ng nangyari, at kabanalan, at sumasang-ayon sa kanyang di nagkamaling paunang kaalaman, God's decree.
at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Isinasakatuparan niya ang layunin ng pagkalikha sa lahat ng bagay upang ang kanyang karunungan, ang kanyang kalakasan, at ang katarungan, kasama ang kanyang walang hanggang kabutihan at kaawaan ay mapapurihan at maluwalhati. Yung pong walang hanggang kabutihan at kaunawaan, kung tawagin po yan, ay common grace of God. So, ang mga nilikha ng Diyos yan, bawat bagay, dahil sa layunin. At upang mangyari ang layunin yon, pinamalaan niya ng kanyang providensya. At ang kawiyan lahat ng providensyang ito, ang sumasakop sa providensyang ito is God's common grace. Lahat ng tao namumuhay tayo sa grace. Pero dapat natin unawain, anong grace? Common grace. Common grace po yan kung tawagin. Kaya sa makatuwid, ang buong San Sinuko umiiral sa biyaya ng Diyos na kung tawagin ay pangkaraniwang biyaya. Common grace. So, ang common grace, ito yung perpektong kabutihan ng Diyos, pabor na ipinagkakaloob niya sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilikha. Yan po ay common grace. Lahat ng tao, tagayan. Lahat ng tao namumuhay dyan. So, ito ang tumatadhana. Ito ang nagbibigay direksyon sa buhay at bawat buhay ng tao. Nung sinundungan namin si David at si David kahapon, Saturday, habang naghihintay kami mga alas 4 ng madaling araw, busy ng mga tao sa laban. No? Mayroon doong mga tao na okay lang, mga taxi driver, tatawanan sila, no? May kanya-kanya mga layunin, pero hindi nila napapansin at hindi nila nailalagay sa kaisipan na sila'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Nabubuhay sa biyaya ng Diyos. So, biyaya ng Diyos, ang siyang nagpapanatili, siyang nagpapaunlad, at nagpapalago sa natural na buhay ng tao. Masugatan ka, kahit walang gamot, nakihilom yan. Hindi dahil marami ang iyong platelets. Platelets ay bahagi yan sa pagkakalikha ng Diyos na pinangasiwaan ng providensya at inaalagaan ng biyaya ng Panginoon. Wala sa atin, anumang bahagi sa atin na ating ipinamumuhay sa sarili. We are living by grace of God. And that is God's common grace. So lahat ng tinatamasa ng tao ay buhat sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, tama si Don Moen sa kanyang sinabi, sa awit, God is good all the time. God is good all the time sa lahat ng tao. Pero kalahati lang yun. Mayroon pang special grace at yun ay tatalakayin natin, Lord willing, mabigyan natin ng pansin sa umagang ito. So nakikita ang goodness ng common grace sa pagkukontrol at pagpipigil sa lumalaganap na nakamamatayang impluensya ng kasalanan sa lahat ng tao. Alam nyo, kung wala po ang grace, common grace ng Panginoon, lahat tayo magpapatayan dito. Dahil sinasabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay sakim. Pero dahil sa common grace of God, nakakapag-isip tayo ng mabuti, nakakagawa tayo ng mabuti. Even the criminal of criminals, nakakagawa sila ng mabuti. Hindi dahil sa kanilang sariling ligtas, kundi dahil sa common grace of God. Lahat yan. Umuunlad ang tao, nababantog ang tao, nananagana ang tao, lumulusog ang mga tao, gumagaling sa mga sakit, gumagaling sa mga imposibleng sakit. Nakakaligtas sa mga aksidente, nakakaligtas sa iba't ibang
bagay sa mundong ito, not because of man, but because of God's grace. Common grace of God. Pantay-pantay. Criminal ka man, rapist ka man, sanggol ka man, taglay natin ito. Pare-pareho, wala tayong may pagmamalaki. Ikaw may kayamanan, ito'y mahirap. Hindi mo pwede ipagmalaki yung karunungan mo at kayamanan mo. Pare-pareho lamang tayo binibigyan ng biyaya. Yung nga lamang may antas. Ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin din ang ating responsibilities. Kaya ang karaniwang kabutihan na tinatamasa ng lahat ng tao ay bunga ng common grace of God. Nung pumarada na kami ni Mama doon sa parking, doon sa loading and unloading area, hindi namin napansin na yung parang katampak na kasulas ko. Pero tinitignan ni Mama, sabi niya, paano kang tao yan? Babae. Nakabalot siya eh. Talagang balot na balot. Tapos yung buhok na palagay na gano'n. Sabi ko, di basurin. Laki eh. Laking kasko yung katawan eh. Nakatagal ko taas eh. Sabi ako, basura na yan. Mga medyo oras lang, ba? Tumayo? Yung mga tao yung dumadaan. Hindi na pakita. Naalala ko sa Saudi, no? Na ang baro nila, yung kanilang balabal nila, ito yung bahay nila. Panahon ni Jesus Christ. Buong baro nila, yung kanilang balabal, buong bahay nila yun. Kahit saan sila matutulog sa desierto, tinatanong po nila para maligtas sila sa mga lakdan, sa mga ahas, sa init, at sa lamig. Yun na lang bahay. Kaya mayroong parabol sa Panginoon na kung kayo ay hinga ng inyong balabal, bigay nyo na pati ng loob. Mahirap mawala ng ganitong balabal ang mga taga Middle East dahil buhay na rin bahay nila yun. Pero, kung nagawa ng isang tao yun, either babae na lang, hindi namin nakita eh. Kung babae ba siya. Masabi natin, kawawa naman yun. Pero dapat natin realize, balik natin sa sarili, ano naman kami may biyaya ng Diyos. Nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. So, naman natin ang common grace of God. Lahat. Marit ko nakapagtapos ka ng pinag-aral, marit mataas ang posisyon mo sa ating bansa, presidente ka. Pero hindi naman lamang ka sa pinakamahirap ng tao ito. Tayo yung mga recipient of God's grace only. Kaya nga, huwag tayo magmalaki. Huwag natin pagmalakihan ng Diyos. Dapat pa tayo lumuhod, pagmakawa, pagpasalamat, paggatak sa Panginoon na magpulit, sumamba sa Kanya, dahil tayo tagatanggap naman ng biyaya ng Panginoon. Sino ka? Para magsalita ng ganyan. Who are you, O man? At kaganyan nagsasalita sa Diyos. Ngayon, ikalawang bahagi, kailan at paano nagsimula ang common grace? Kailan at paano nagsimula ang common grace? Balik tayo sa naunang kapasyahan ng Diyos, God's decree. Dahil mayroon siyang ipinlano doon sa eternity past, before the foundation of the world, kailangan itong mag-materialize. Kailangan mangyari ito yung plano niya. Napasyahan niya na. So, nilikha niya ang heaven and earth. At lahat ng bagay sa sanlibutan ito, nilikha ng Diyos. Doon nagsimula ang common grace. Dahil lahat ng bagay, nilikha ayon sa layunin. At pinamalaan ng providensya upang gumawa, tumilos ang lahat ng nilikha. At ito ay pinangangalagaan ng common grace. Doon nagsimula ang common grace. Nang likhain ng Diyos ang mundo at pamalaan ito ng kanyang providensya, pinangasiwaan at may sakatuparan layunin ng Diyos sa lahat ng nilikha, kaya lahat ng bagay ay umihirap, kumikilos at mabubuhay sa biyaya ng Diyos. Now, nawala ba ito, ang biyayang ito, nung bumagsak ang tao, nung magkasala ang tao? Now, alam ng Diyos yan.
pero hindi siya ang may author ng sin. Sa tao yun. At sa anghel. Hindi kasama sa layunin ng Panginoon na siya mismo ang gagawa ng kasalanan. Hindi. Pero, kasama sa kanyang plano na babagsak sa kasalanan ang tao. Kaya ang Diyos hindi yan nagugulat na kasalanan ng tao to. No. Lahat ng bagay ayon sa kanyang kapasyanan. Pero ang may gusto magkasala, tao. Lumalabag sa Diyos. Kahit na si Adan, perfecto pa ng time na yun at si Eva, pero pinilit nila na sumuhay sa Diyos. Kaya kasalanan nagmula sa pagrebelde ng tao. Nawala ba ang common grace nito nung magkasala ang tao? Hindi. Lalo pang sumagana. Lalo pang sumagana ang biyaya ng Diyos nang ang tao ay magkasala. Lalong sumagana. Kaya lahat ng bagay ay umiiral. Palabing ko. Makita natin, nung umiral ang common grace, simula na magkasala ang tao, makita mapapansin natin na ang mga tao umunlad. Right? Nababanto. Yumayaman. Dumudulong. Hindi dahil sa kanilang pag-aaral, because of God's common grace sa kanila. Lumulusog, gumagaling, nagtatayo, nagbibuild ng mga build ng kingdoms. Nag-i-invent ng iba't ibang mga bagay. Talagang lumalawak ang common grace of God sa buhay ng tao. At yun ay pwede natin ipag-pray. Kung halimbawa anak natin, imahina, utak, ipag-pray natin dahil ang biyaya ng Panginoon, biyayang karunungan ay pwedeng mangyari sa Kanya. At tulungan siyang mag-aral. Wala naman talagang bobo tao, di ba? Sabi, mag-aral ka lang. Pero, paano siya makapag-aral kung walang common grace of God? Kaya, mula sa pagka-inosente at sa pagkamakasalanan ng tao, nabubuhay lahat sa biyaya ng Diyos. Sa kabila ng katotohanan, ang mundo ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, nakikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. God is good all the time. Dapat sa kabila na ang mundo natin ay punong-puno ng pagre-rebelde sa Diyos, paglaban sa Diyos, kasamaan ng tao, alam nyo, nananatili pa rin ang katotohanan. Mayroong katotohanan. Mayroong kabutihan. May kagandahang umiiral sa kabila ng pagkamakasalanan at pagka-rebelde ng tao. That is God's common grace. Mga pusakal sa kasamaan ay nakakagawa pa rin ng kabutihan. Diba? Kahit sino. Halimbawa, drug lords na lang na gwardyado, gano'n mo, nagbibusiness sila sa loob ng tindahan at gwardyado pa. No? May sinusundan pa sila mga opisyal sa labas para protektahan sila. At ginagamit ko mga tao sa labas naman para magbenta ng mayroon bang kabutihan din doon? Mayroon. Kumikita, kumakain ng kanilang pamilya, pero anong ginawa nila sa kabutihan ng Diyos? Sa kasamaan. Yung God's grace, ginagamit ng tao sa maling paraan. Pero hindi may iwasan, hindi may tanggi, na lahat ng tao, pinakapusakal, ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kaya pagdating po sa kasamaan ng tao, sa kabila ng biyaya ng Diyos, tingnan yung mga tao sa labas. Masasaking sa kanila at sarili. Pag may problema, tatawag sa Diyos. Pero, minsan buhay nila, hindi na rin naalala ng Diyos. Taglay nila ang biyaya ng Panginoon mula sa dulo ng kanilang daliri hanggang sa tuktok ng kanilang ulo, lahat ng kilos at patak ng dugo nila, biyaya ng Diyos, pero wala pong pagpapasalamat sa Diyos. Romans 1:18-24. Basahin na natin. Romans 1:18-24. Ito pong buhay ng tao. Pakibasa nga po, sino po magbabasa? Verses 18 hanggang
Hanggang ano lang po, hanggang 21. 22. Tagalog po. Sapagkat ang tuod ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hiyag sa kanila. Yamang ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng ikhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang mainadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, hindi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang puso nilang walang tutukan ay nagdilim. Sa pagdating marunong, sila ay naging mga halal. Tignan niya, ito yung sinabi ng banal na kasulatan, inilantad lang ang kalagayan ng tao. Sa kabila na sila'y tumatayo, humihinga, nakikita, kumikilos, sa biyaya ng Diyos, pero sinusuppress nila ito. Ayaw nilang aminin na sila'y nabubuhay sa Diyos. Ang sabi sa verse 18. Kaya, mayroon bang katwiran ng Diyos na magbuhos siya ng puot sa ating panahon? Mayroon bang katwiran ng Diyos? Mayroon. Sapagkat ang sabi nito sa verse 20, verse 21, bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Diyos. Suri natin sa akin natin. Alam ba natin ito? Na tayo nabubuhay, bawat isa sa atin nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. At kayo umaabot doon sa patunladan yung buhay at hindi kayo unlad kung walang biyaya ng Diyos. Pero saan ninyo binibigay ang kredito ng lahat ng mga tinanggap natin sa Diyos-Diyosa? Masunod nito verse 23. At ipinagpalit nila ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira at sa mga imahing kahawig ng tao. Halatong bagay. At higit pa sa sarili. Sa ating mayabang, sa ating sarili. Nakal natin na buhay tayo sa ating karunungan, sa pinag-aralan, sa kalakasan, kalusugan. Nagkakaroon tayo ng pamilya, nagkakaroon tayo ng bahay. Dahil mahusay tayo, magaling tayo mag-isip. Sabi ng Panginoon, you fools. Verse 21, nag-aangking marunong, but they become fools. Nagmamarunong, pero nagiging tama. At dahil sa kalagayan ito, nagbigay ang Panginoon ng panibagong grace. And what is that grace? Special grace. Ano ito yung special grace? Bagamat tatalakay natin sa mga darating na araw, ang special grace. Ano ba ang special grace? Bakit special? Dahil mas magaling kaysa sa common grace. Diba? Hoy, special ito. Ito, para sa paborito ko, ako. Pareho pong grace yun ng Diyos. Special na lang po dahil nga para sa paborito kong ako. Mabuti kayo lang sa McDo, di ba? Walang kinain nyo. Mga anak mo dyan. Nakalimutan si Bunso na iwan para sa bahay. Sabi, hindi na extra. Yun din. Special yun. Yeah? Binili mo yung para sa kanya. Pero parehong hamburger. Now, special grace ay special ito dahil para sa napipiling tao lamang. Hindi sa lahat. Kaya tinawag na special grace. So, common grace ay kapahayagan ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. James 1:17. Lahat ng mabuti nagmumula kay taas. Lahat ay nakaranas nito dahil lahat ay nakatanggap ng grace.
Kahit po ang gospel, ito, ang salita ng Diyos o mabuting balita ng kaligtasan. Ano ito? Sa tingin nyo, anong grace to? Mabuting balita ng kaligtasan. Special? So, hindi na tayo pipreach doon sa mga unbelievers? Common. Lahat ito. Lahat may pananagutan dito. Non-Christian, Christian, may pananagutan sa Ebanghelyo. Kapwa, mga pinili at hindi pinili, ay may pananagutan sa biyayang ito. Tingnan nyo, basahin natin ang Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Pakibasa po, sino magbabasa? Yan po yung pananagutan ng mga taong nakarinig ng Ebanghelyo, dahil lahat ay dapat makarinig at nakakarinig nga ng Ebanghelyo. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Pakibasa po. Sapagat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakarasat ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakarasat ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon natin at pagkatapos ay tumalipod ay muli panumbalikin sa pagsisisi. Yaman sa kanilang sarili ay muli na itinapos sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Lahat ng tao alam talaga eh. Itong December lang, alam ng mga tao, isinilang at pagligtas. Ngayong April, alam ng tao na si Kristo ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Pero anong ginagawa nila for the whole year? Wala. Lahat ng tao nakatikim ng kabutihan ng Panginoon, yung kinakain natin, yung hininga natin, yung pananaw natin, yung mga paa natin kumikilos, in Him we live and move and have our being. Hindi tayo nabubuhay na wala sa gitna at biyaya ng Panginoon. Pero sabi rito, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan tayo sa pangangaral, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ang sabi dyan, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, galing sa langit yung ating kaloob. Hindi lang ito tumutukoy doon sa mga tao ng sabing Christians na natanggap ng kaligtasan, na hindi yung tinutukoy sapagkat ito, sinasabi ito, kung tutukang Kristiyano, hindi ka dapat manubalik sa iyong buhay. Kundi ito ay tumutukoy sa lahat ng tao na nakatikim na ng kabutihan ng Espiritu Santo, nakatikim tayo ng kagalingan, nakatikim tayo ng pagbabago. Minsan tayo po ay napipigil ng ating kasamaan dahil nabasa natin sa banal na kasulatan. Pero kung hindi natin ito tinatanggap at muli natin tinatalikuran, ipinapako natin muli si Kristo. Wala na pong pagkanyari ng pagsisisi. Kaya both elect and non-elect, common ito. Para sa lahat yan. So, common grace ay karaniwang gumagawa sa mga non-elect. Pero, walang pagbabago ng puso. Yun ang kaibahan. Nakita niyo ba yung mga tao yumayaman ngayon? Dahil pinapasagana sila ng Diyos ng kanyang common grace, nagsisi, nanikluhod, at naglingkod sa Diyos. Hindi nakakapagligtas yung ating tinatanggap na biyaya, gaano man ito kalaki. Pero may layunin ng Diyos dyan kung bakit. Kabutihan ng Diyos, kadalasan sa atin kapag tayo tinatamaan ng mensahe, kapag tayo mayroong problema, doon tayo dapat magsisi upang manumbalik sa Diyos. Pero hindi natin nalalaman na even the goodness of God, yung common grace na tinatanggap mo, ito yung nagtutulak sa iyo na magsisi sa Diyos. Dahil kung hindi, nagtatambak ka, nagdideposit ka ng iyong kayabangan, ng iyong pride, ng iyong kasalanan, hanggang sa pagdating ng judgment, at yun ang iyong harapin. Now, tingnan natin kung sinasabi sa Romans chapter 2, verse 4 and 5. Pakibasa po yan. Tungkol sa common grace of God. Kaya sabi nila
Huwag tayo mamilit. Huwag kayo mamilit. Walang sapilitan ito. Hindi. Sabi ni Pablo, pinapakausap ko sa inyo. Ako'y namimilit sa inyo. Naman iklolting kay Kristo, tanggapin ang kanyang alok na mabuting balita ng kaligtasan dahil sa kanyang kabutihan. Pakibasa na po, verse 4 hanggang 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababati na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Right? Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na pag-uupaw ng Diyos. Matuwid ang pag-uupaw ng Diyos sa huling panahon. Pinagpala ka. Binigyan ka ng mas mataas na pagpapala sa ibang mga kapatid mo, sa ibang kababayan mo. Pero hindi mo ito binigyan ng halaga na ito mag-akay sa iyo para magsisi na yung kasalanan. Sapagkat hindi mo na sa iyo. Ang goodness ng Panginoon nag-aakay kadalasan sa tao para magsisi. Ang alam natin, pag may problema, lapit sa Diyos, manalangin sa Diyos, kapag nagkasala, well, tama naman talaga yun. Pero kadalasan, nakakaligtaan ng tao yung goodness ng Panginoon, yung common grace ng Panginoon, binabaliwala ito. At pinapalitan nila sa mga bagay na mayroong mga Ngayon, umiiral ang common grace ng Panginoon sa lahat. Napapansin niyo ba na may mga taong very meek, no? Humble. Talagang sa Bisaya pa, mapahiuksanon, mapagpakumbaba. Kahit nagdagugan mo na, nakangiti pa, parang kalapati, pitikin mo ang mata, nakangiti pa rin sa'yo. Bakit? Pero mayroon namang iba, tignan mo lang konti, sumisipa na. Pero ba't hindi niya magawa yung iniisip niya manuntok, nakaksak? Kung may naman gumagawa nung nananaksak, pero hindi lahat ng tao kanya sinaksak, pigilan ang isa o dalawa. Bakit? Common grace. Ang common biyaya ng Diyos ang pumipigil ng lahat ng bagay. Mapigil ang kasamaan ng kasalanan, mapanatili ang kayusan at mapairal ang civil righteousness sa pangaraw-araw ng buhay ng tao. That's common grace. Kaya naman ating pamamahalaan, kahit yan ay bulok, maraming corrupt, pero ginagamit ng Diyos yan sa kanyang common grace upang ang mga tao kahit paano magabay sa tama. Ang sabihin natin mayroong civil disobedience, pwede. Ginagawa ng mga apostol yun. Kapag kasi sila inutusan, nalabag sa kalungkulan ng Diyos. Pero kung basta mag-strike ka lang ng civil disobedience, lumalaban ka sa common grace of God. Kaya dapat Kristyano hindi nag-a-atras Hindi nagre-reklamo Katuro-turuan ng apostol, kahit na kayo'y nangamuhan ng malupit, maglingkod kayo alang-alang sa Panginoon. Common grace. Sa common grace ay nag-ahayag ng kabutihang pagpapalang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Ulan, araw, hangin, pagkain, inumin, kalusugan, damit, bahay, promotion, deliverance from all. Ano man. Pero pagdating sa special grace ay sumasako sa itinakda ng Diyos, God's decree of election or salvation. Yun pong kaibahan nun. Ang special grace yan, hindi po gumagawa yan doon sa common grace. Ang special grace ay gumagawa at tumutupad sa itinakda ng Diyos na batas sa kaligtasan or election. Doon yan.
Pero ang common grace, nasasakop na rin ang special grace. Kaya bawat Kristiyano, hindi ka lamang namumuhay sa special grace, at the same time, mabuti ang Diyos sa buhay natin. Common grace pa rin. Mayroon pa rin common grace. So, saving grace or special grace is limited lamang ito sa mga elect. Na kung mayroon tayong problema dyan, mga kapatid, read your Bible. Kung mayroon tayong problema sa election, na ang Diyos pala may pinipili, basahin nyo inyong Biblia from Genesis hanggang Revelation. Unang-una mapapansin mo lamang, unang-una, isa lang ang piniling lalaki na walang tatay at nanay na isinilang malaki. Sino yun? Si Adan. Pinili ng Diyos na ganun eh. Isa lang babae na pinili ng Diyos na may malika mula sa tadyang ng lalaki. Sino yun? Si Eva na. At sa dalawang anak ni Cain at dalawang anak niya lang si Eva, si Cain at si Abel, sino pinili ng Diyos? Si Abel. Nung lumaganap ang mga kasalanan, nagkanak ulit si Adan, si Eva, sino pinili niya para sumamba sa Diyos? Sino? Ano? Si Seth. Pagdating sa buong mundo, ang sabi sa Genesis 6:5, lahat ay nagkasala, bulok ang lahat, pero mayroon siyang tinatagda. Sino? Si Noah. Ba't hindi lahat? Sapagkat mayroong tinatagda ang Diyos, mayroon siyang pinipili, mayroon siyang pipiliin. Kaya wag tayo magreklamo dyan. Pero hindi natin alam kung sino yung pinili sa atin dito. Meron ba nakalagay dyan, elect? Wala. Gospel ay common para sa lahat. Para ang sino mang taong sumampalataya, doon lamang natin malaman na ikaw ay elect. Dapat tayo kayo sumampalataya na. Kasi hindi tayo, wala tayong matay. Ang Diyos lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, preach the gospel to the whole world. Hindi dahil para iligtas ang buong daigdig. Hindi. Sa buong daigdig mong ipangaral ng Ebanghelyo sapagkat may mga tinawag ng Diyos na, mga elect. Excuse me. Kaya saving grace ay limited doon sa mga elect. Common grace, unlimited to all people and to all things. Sa lahat ng bagay, walang pagtatangi ang common grace. Kadalasan pa nga, ang masasamang tao, higit silang nakakatanggap at nakikinabang ng common grace. Sila yung yumayaman, sila yung bumabantog, sila yung tumatayo ng mga hari sa daigdig na ito. But most of the time, lesser po ang mga Christians ang naghahari sa mundo ito. Hindi natin business kasi maghari eh. God wills lang na mangyari yun. So, saving grace ay nag-aalis ng guilt. Nag-aalis ng ating kasalanan, konsyensya ng ating kasalanan. Sa penalty of sin and curse of sin, nagbabago ng panloob at naglilinis mula sa polusyon ng kasalanan ang saving grace or special grace. Saving grace ay irresistible. Hindi ito pwedeng pigilin. Kapag dumating ito sa iyong buhay, hindi mo mapipigil ang saving grace. Irresistible yan. Hindi matatagihan. At hindi naman sa pilitan na dumarating. Tao lang dapat mamilit sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pamilya, na pakinggan ninyo ang Ebanghelyo ng Diyos sapagkat yan ang instrumento ng Diyos para gisingin ang mga tulog na kanyang mga itinakdang maligtas. So, saving grace is irresistible. Hindi sa palitan. Dahil sa saving grace, yung banal na Espiritu ay kumikilos sa puso ng tao habang siya'y nakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo at siya ay isinisilang na muli upang siya'y magkusang sumampalataya kay Kristo. Psalms 110 verse 3. Pagdating ng kapangyarihan ng Diyos sa puso ng tao, magkukusa ang kanyang mga tao na sumampalataya kay Kristo. Kaya napakalaga po ang makinig. So, common grace ay natatanggihan yan. Natatanggihan yan ng tao at madalas itong tinatanggihan
Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila pinasasalamatan bilang Diyos ang Diyos. Tinatanggihan nila. Sinusuppress nila ang katotohanan ito. Babasahin ko lang po ang Romans 1:20. Ganito po ang sabi. Romans 1:20. Mula pa ng likhain ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Wala talagang may dahilan ng tao. Sabihin lang, walang Diyos? Huh? Walang Diyos? Hindi lang Diyos? Ba't ka ba kailangan ng Diyos? Magpapagod ka na dyan every Sunday sasama sa Diyos? Eh, hindi mayaman naman ako kahit di ako sumasama sa Diyos. Yun ang sinasabi rito. Then 21, sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Maraming katuwiran. At ang puso'y nagdilim. Then 22, sa pag-aangking marunong sila'y nagiging mga hangal. Mga hangal. 23, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao. Na pag sabing imahen nila, masisiyusan, maaaring ito'y kahawig ng anak mo, maaaring kahawig ng asawa mo, kahawig ng sarili mo, mas binibigyan mo ito at sinasamba, sinusunod at hindi ang Diyos. Bagamat in Him we live, in Him we move and live and have our being. Ang gratitude talaga ay nag-ahari sa akin. Kaya sabi sa 24, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos. That is judgment. Hinayaan sila sa kanilang kasinungalingan, kabuktutan. Sanay na sila, gumawa ng gano'n. Wala nang takot. Wala nang guilty conscience. At yung mga lalaki, hinayaan ng Diyos na maging bakla at pumatol sa kapwa lalaki. Ang mga babae, hinayaan maging tomboy at kumapit sa mga kapwa at babae. Dahil marumi ang kanilang isipin, hindi na pinasalamatan ng Diyos, hindi na kinikilala ang common grace of God. 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa mga nasa lumalang na siyang pinupuri magpakailaman. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas ng pagtarik sa gipikas. Kita niyo? At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan ang likas na pagtarik sa mga babae, ay nag-arap sa kanilang pagnanasa sa isa't isa, kapwa lalaki. Gumagawa ng kalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Kasalanan maging bakla? Kasalanan maging tomboy? Na? Yes. Sila ba'y patungo sa impyerno? Yes. Yes. Kasalanan ba magsinungaling? Yes. Hindi ka bakla, hindi ka tomboy, pero sinungaling. Kasalanan ba ang magnakaw? Yes. Kasalanan ba ang magalit sa kapwa-tao? Papunta ba impyerno yan? Anong pagkakaiba yan doon sa mga bakla at tomboy? Pareho na. Huwag natin maritin ng mga bakla at tomboy na sila pumunta sa impyerno, hindi natin mati sarili. Nasasabi tayong Kristiyano pero sobra tayo sinungaling. Don't judge. And you shall be judged. Paano maligtas mga bakla at tomboy? Paano ka maliligtas sa iyong kasinungaling at sa iyong kasalanan? Common grace, gospel, with Jesus Christ. Pareho lang. Mapupunta mga bakla at tomboy sa impyerno dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Mapupunta ka sa impyerno dahil hindi ka sumasampalataya na si Kristo ang iyong tagapagligtas. Ano ba kakaiba doon? Pero para sa akin, nasusuka ako sa gawang kapaklaan. Nasusuka ako sa pagkapaklaan. Gawang kapaklaan. Saving grace, ito yung kaagad. No? Kaagad and supernatural direct power ng banal na Espiritu. Yan yung matuwa natin, malaman natin mamaya. Habang ang common grace, hindi ito direkta.
Ito yung madalas tinatanggihan ng tao. Dinidelay ng tao. Meron silang lakas dito sa common grace, pero wala silang pasalamat sa Diyos sa tinatanggap nila. So, special grace, pasan nito ang mga bagay na spiritual, pagpapatibay, pag-aaliw, at pagliligtas. Common grace, pasan ang mga natural na bagay na ginagawa kailangan ng tao sa buhay. Nagpapaunlad ng kanilang talent, ng wisdom, ng gift, nagpapaunlad ng kanilang buhay. This is all common grace. Kaya kung sasabihin mo, wala akong panahon sa trabaho ko, wala akong panahon magsamba sa Diyos dahil may trabaho ko. Now, remember your Creator while you are still young. Kilalanin mo siya. Dahil sa common grace na tayo nabubuhay. Itong katawang ito, puno ng karamdaman. Pero pinasalamatan ko, kahit sa karamdaman, may grace siya sa ating makatatayo pa rin. Makapagbabasa pa rin, makapag-iisip pa rin. For His grace and for His love. Salamat tayo mga kapatid. Salamat tayo. Sino sa inyo dito makapagsabi, hindi ko naranasan ang kabutihan ng Diyos? Sino sa inyo dito wala kayong panahon sa Diyos? Sino sa inyo dito magsasabing meron kayong 26 hours a day? Lahat tayo, pare-paring 24 hours a day. Pero may kakumpulan tayo magbigay laan ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na kumikilo sa atin ang kanyang biyaya and special grace. Mga kapatid, paguhin natin ang ating pananaw. Simula ngayon ng bagong Sunday sa buong taon. Let us come to God and worship Him. Praise Him with humility and faithfulness. Thank God.